Isang gabi, natulog siya sa isang karton sa ilalim ng tulay sa Pasig River. Walang pera, walang bahay, at ang tanging ari-arian niya ay ang mga damit sa kanyang katawan. Pero makalipas ang 10 taon, malapit na niyang matupad ang pangarap niyang maging hari ng tubig sa buong Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Jose Marie Joma Reyes. Lumaki ako sa Tondo, Manila. Namulat ako sa kahirapan, pero pangarap ko laging makaahon. Nagsimula ako ng maliit na negosyo pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo. Isang car wash business. Sa loob ng 5 taon, lumago ito. Akala ko ito na ang umpisa ng lahat. May sarili na akong bahay sa Bulacan, nakapagpundar ng 2 sasakyan, at nakakatulong na ako sa aking pamilya. Pero dumating ang isang araw na parang bagyo. Isang malakas na bagyo na nagwasak sa aking negosyo. Binaha ang buong lugar kung saan nakatayo ang car wash ko. Nasira ang lahat. Kinain ng baha ang mga equipment ko, at dahil hindi ako nakapag-renew ng insurance, wala akong nakuha ni piso. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi lang iyon, dahil sa utang ko sa bangko, kailangan kong ibenta ang bahay ko. Nabalik ako sa wala. Sa totoo lang, mas masahol pa sa wala dahil baon ako sa utang. Pakiramdam ko, pinaglaruan ako ng tadhana. Sa loob ng ilang buwan, wala akong nagawa kundi ang magmuni-muni. Nawalan ako ng gana sa buhay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at ano ang gagawin. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang nakatunganga ako sa ilalim ng tulay, napansin ko ang isang matandang babae na hirap magbuhat ng mga bote-boteng tubig. Nilapitan ko siya. Naku iho, mainit ang sikat ng araw at ang bigat-bigat nitong mga dala ko. Lola, tulungan ko na po kayo. Saan po ba ang punta nyo? Salamat, iho. Diyan lang sa kanto. Nagtitinda ako ng palamig at tubig. Habang tinutulungan ko si Lola Felisa, naisip ko, tubig. Simple lang, pero kailangan ng lahat. Doon nagsimula ang maliit na spark ng pag-asa sa loob ko. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, lumapit ako kay Lola Felisa. Nagtanong ako kung paano siya nagtitinda ng tubig. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat, mula sa pagkuha ng tubig sa refill station hanggang sa paglalako sa kalye. Sa sumunod na araw, gamit ang huling 500 piso na natitira sa akin, bumili ako ng 2 malalaking galon ng purified water at isang lumang cart na nakita ko lang sa basurahan. Buong araw akong naglakad, naglalako ng tubig sa initan ng araw. Sa bawat pagod at pawis, naaalala ko ang pangarap kong makaahon. Sa unang araw, kumita ako ng 300 piso. Hindi malaki, pero sapat para sa pagkain at pambili ulit ng tubig kinabukasan. Unti-unti, dumami ang mga suki ko. Mula sa pagtitinda ng galon-galon, nagawa kong makabili ng ilang dosenang bote ng mineral water, na mas madaling ibenta sa mga naglalakad. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa isang kanto, nilapitan ako ng isang lalaki. Iho, nakita kitang nagtitinda araw-araw. Sipag mo ah. Salamat po. Kailangan lang po kumayod. Ako si Mang Tonyo. May-ari ako ng isang maliit na kainan dito sa kanto. Gusto ko sanang maging supplier ka ng tubig namin. Nagulat ako. Hindi ko lubos akalain na mangyayari yon. Kaya mo bang mag-supply ng 50 bottles ng mineral water araw-araw? Opo. Kayang-kaya po. Sige, bukas ng umaga, dalhin mo na ang unang batch. Parang panaginip. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha ako ng isang malaking order. Ito ang simula ng aking pagbangon. Mula sa isang kainan, dumami ang mga kliyente ko. Naging supplier ako ng tubig sa iba't ibang maliliit na negosyo, tulad ng karinderya, barbershop, at kahit ilang maliit na opisina sa lugar.
Nakapag-ipon ako ng sapat na pera para makapagrenta ng maliit na bodega at bumili ng isang tricycle para mas madaling maihatid ang mga orders. Ang dating Joma na natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon ay may sarili ng transportasyon at maliit na warehouse para sa kanyang tubig. Ngayon, pagkalipas ng halos 10 taon, proud akong sabihin na ang Joma's Water Station ay mayroon ng 20 branches sa Metro Manila at 5 sa mga karatig probinsya. Hindi lang kami nagtitinda ng purified water, kundi pati na rin ng alkaline water at iba pang bottled beverages. Nakapagpapatrabaho kami ng mahigit 100 na tao at patuloy kaming lumalago. Ang dating pagkalugi ay naging inspirasyon para simulan ang isang water business empire. Ang bawat patak ng tubig na aking naibenta ay simbolo ng pag-asa at determinasyon. Ang bawat pagsubok ay naging aral, at ang bawat tagumpay ay bunga ng sipag at tiyaga. Ang kwento ni Joma Reyes ay isang patunay na ang pagkabigo ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong paglalakbay. Mula sa pagkakabangkrap at pagtulog sa kalsada, bumangon siya at bumuo ng isang water business empire sa Pilipinas. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.